Mainit ang sagutan nila Pulong versus Brawner at Tariela. Ang tinutukoy kong Pulong, siyempre si Pulong Duterte. Oh. Ang kasagutan niya, una, si Brawner, si Romeo Brawner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Eh, siyempre, pinagtanggol ni Tariela si Brawner. So, sunod na nakasagutan ngayon, si Pulong naman sa si Tariela. Si J. Tariela ay ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Ayan, ano bang pinag-ano nila? Pinagsasagutan? Una, ano bang kanilang pinagsasagutan? Tungkol sa China, siyempre. Tungkol sa China. Ha? Itong si Pulong kasi, kinumentaryohan yung sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr. Ang sabi kasi ni AFP Chief of Staff Brawner, sabi ni Brawner, sa ngayon ang Pilipinas ay mayroon ng mga missiles na inilagay dito ng Amerika, ng United States, sa ilalim ng EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. At itong mga missiles na ito ay kayang makarating, abot ito sa China. Kumbaga, ang sinasabi ni Brawner, ang defense capability ng Pilipinas ay lumakas nang ang Pilipinas ay pumirma sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa US, yung EDCA. Dahil nagposisyon dito, naglagay dito ng mga missiles ang US, at ang capability ng missiles na ito ay kayang abutin nito ang mainland China. Kaya ngayon, itong si Pulong biglang nag-react. Ang sabi ni Pulong Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, natutuwa ka na mayroon ka ng missiles na ganyan. Pinagmamalaki mo yung missiles na yan ng Amerika. Isasakripisyo mo ang Pilipinas. Yun ang sinasabi ni Pulong. Isasakripisyo mo ang mga Pilipino, gagawin mong collateral damage. Ayan yung sagutan ng dalawa. Ito mga kabunyog, ipakita ko. Actually, may mahabang statement yan, pero yung mga maiksi lang. Ito yung kanilang sagutan. Sabi ni Brawner, ito yung sabi ni Brawner, it's not specifically targeting China. Kahit merong EDCA sites o wala, target pa rin tayo ng China dahil sa geolocation ng ating bansa na very strategic. Ayon, paliwanag na ni Brawner. Kasi ang sabi sa kanya ni Pulong, General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Yun ang sinasabi ni Pulong. Ang sabi ni Pulong, bago daw magyabang si Brawner ng capability ng missiles na linagay ng Amerika sa Pilipinas, kaya mo bang tiyakin na hindi na kaya nating kontrolin o labanan ang ganti ng China, retaliation? Kumbaga, kapag gumanti ang China, abot daw tayo ng mga missiles din ng China. So ginagawa daw ni Brawner na collateral damage ang mga Pilipino. Ang sagot naman ni Brawner, kahit naman hindi tayo pumirma sa EDCA, kung gusto ng China na targetin tayo, target pa rin tayo ng China dahil yung location natin ay napaka-strategic. Yan yung sagutan ng dalawa. Tuloy mga kabunyog, mahaba yung kanilang sagutan na yan, yung mga yung mga main na points lang. Ngayon, dahil sa sagutan na yan, pinagtanggol ni Tariela ang spokesperson ng Coast Guard, pinagtanggol niya si Brawner laban sa mga atake ni Pulong. Sabi ni Tariela, your rhetoric is not about peace.
It is an obvious defense of China, echoing the very regime that views our exclusive economic zone as its backyard. Yan. Kumbaga, sinuportahan ni Commodore J. Tariela ang posisyon ni Browner. Binira niya rin ngayon si Pulong. Binira niya si Pulong. Sabi niya, ang sinasabi daw ni Pulong ay hindi para sa kapayapaan. Nagkukunwari lang si Pulong na para sa kapayapaan. Pero ang totoo, dinidepensa niya ang China. Ay inuulit niya lang yung sinasabi ng China kung saan ang China ay tinitingnan ng ating exclusive economic zone na kabahagi nila. Gumanti na naman si Pulong. Ang ganti ni Pulong kay Tariela, ito naman ang ganti niya kay Tariela. They confronted Browner. It was the Chihuahua who barked. J. Tariela, a discharged PMA cadet, allegedly for cheating, now trying to climb ranks by leaking boots and attacking those against the Bangag administration. Stop using the Coast Guard to chase your personal ambitions. Yun. Matapos niyang atakihin si Browner, si Tariela naman ang inatake ni Pulong. Parang nagwawala na si Pulong dyan. Ininsulto niya si Tariela. Sabi ni Pulong, si Browner ang aking kinukumpronta, ang tumahol daw ay si Tariela. Tapos ginamit niyang issue na dinischarge daw sa PMA si Tariela dahil di umano sa pandaraya. Anyway, so ngayon, kumbaga unang kinalaban ni Pulong si Browner. Sumunod naman na kinalaban niya si Tariela. Umiinit ang sagutan nila Pulong, nila Bas at nila Tariela, So yan mga kabunyog, mga kababayan. Mainit Mainit ang sagutan ng Ngayon, saan nagtapos ang kanilang sagutan? Sino ang nanalo sa sagutan? The entire country knows your family's side. Stay silent on every harassment in the West Philippine Sea. Ayan. O di ba? Matindi yung bira ni Matindi yung bira ni Tariela diyan kay Pulong. Wag na daw magyabang si Pulong. Wag na daw magdadada si Pulong. Ang malinaw daw, alam ng buong masambayanang Pilipino na ang pamilya ninyo, ibig sabihin pamilya lang Duterte, ay nasa panig ng China. At tahimik ito kapag hinaharas ng China ang ating mga kababayang mangingisda at ang ating mga Navy, Coast Guard sa West Philippine Sea. O di ba? Yun, tama yung punto ni yung huling sinabi ni Tariela. Parang ganito. Huwag ka na nga mag-iingay, Pulong. Alam naman namin na ang iyong pamilya kung nakaninong panig. Bakit niya inaatake ang kontra sa China? Di obvious niyan, China talaga ang Duterte. Alam nyo, sa ganitong mga nangyayari mga kabunyog, ewan ko kung bakit may mga Pilipino pa rin napapaniwala itong pamilyang ito ng mga Duterte. Tingnan nyo, obvious na obvious kung pagkamaka-China. Grabe, Supalpal si Pulong, Kumbaga, huwag ka na ngang magdadada, Pulong. Alam naman namin ng buong sambayan ng Pilipino na ang pamilya mo ay nasa panig ng China. Tahimik kayo kapag hinaharas ng China ang mga mangingisda, ang mga Navy at Coast Guard ng Pilipinas. Kanino kayo panig? Sa China. Totoo naman. Nagsalita lang si Browner. Nagsalita lang ng ganun si Browner. Pinagtanggol na ni Pulong ang China. Grabe na. Sobra na ang galit niya kay Browner. Pati si Tariela nakikipaglaban-laban sa China. Inano niya rin, binastos, ininsulto. Ganon katindi si Pulong. Ibig sabihin, ganon katindi ang pagmamahal nila sa China. Mas mahal pa yata, mas mahal pa. Tila mas mahal pa nila Pulong o tila bang hindi tila. Parang mas mahal pa nila Pulong na ang China kaysa sa Pilipinas. Sa totoo lang, mga kabunyog,
Kaya tama yung sinabi ni Tariela eh. Sana naman sa mga kababayan nating mga Pilipino, pagboto natin sa 2028, isang issue na dapat isipin natin ang issue ng China. Ha? Hindi mga kabunyog, mga kabayan, matindi na to. Matindi na tong mga komentaryo na ito ni Pulong. Masyado na ano na siya eh. Para na siyang aso ng ano, hindi pala parang. Ha? Aso na talaga siya ng China dyan sa ginagawa niyang yan. Sila AFP Chief of Staff Browner, ang ating Navy. Sila Commodore J. Tariel, ang ating Coast Guard. Grabe ang sakripisyo para lang protektahan ang ating West Philippine Sea laban sa China. So ang kailangan nila, suporta, hindi pang iinsulto. Ay yung mga statements ni Pulong, hindi pro-China na pro-China eh. Super pro-China. Ha? Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, tayong sambayan ng Pilipino, mga kabunyog, mga kababayan, dapat magkaisa tayo. Kasi talagang ang China, pupunduhan ng China ang kandidatura ni Sara Duterte sa 2028. Pipilitin talaga, gagawin talaga ng China ang lahat. Ha? Gusto ng China maibalik yung presidente ng Pilipinas na hawak nila. Yung tulad ng panahon ni Digong. At siyempre, sino yan? Si Sara Duterte yan. So gagawin ng China ang lahat. Bubuhusan ng pera si Sara Duterte. Yung mga gamit ng China sa pang-iispiya, gagamitin yan. Ha? Ay alam naman natin yung in GCP, 40% yung kontrolado ng China. Ang dito telecommunity, yung telecommunication network sa Pilipinas ni Dennis Uy, na sinuportahan din Duterte noon, China rin ang malaking bahagi. So gagamitin ng China yan. May mga trolls ang China na mini-maintain sa Pilipinas. May mga vloggers na bayad ang China. Kaya mga kabunyog, mga kawan, nung isang araw nagrally ang Bunyog kasama ang akbayan sa Chinese consulate sa Makati. Sana sa susunod magsama-sama tayo. At sana, ito mga kabunyog, habang tayo ay abala dito sa issue ng korupsyon, ang China naman sinasamantala. Nagtatayo sila ng mga istruktura doon sa bayang Hudi Masinloc. Ha? Kaya nagrally ang Bunyog at saka ang akbayan nung isang araw. Tapos ito ngayon, si Pulong Duterte nagwawala. Pinagtatanggol talaga ng todo ang China. Itakwil na natin mga kabunyog ang pamilya Duterte at ang kanilang mga galamay. Mga kabunyog. Suportahan natin sila Commodore J. Tariela, sila AFP Chief of Staff Browner sa laban nila kontra sa China. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,